Good evening. We bring you the latest in the world of sports. I'm Boom Gonzalez. We give you the conversations you want to hear from your favorite icons and athletes. I'm Bella Tunay. In tonight's game plan, the PBA 46th season has officially begun. Alaska and Rain or Shine get first blood and take their victories of the season. Not to worry, volleyball fans, the PVL starts tomorrow as well. The PLDT Power Hitters join us ahead of their opening game versus Cherry Tigo. Then we'll mukbang with Creamline's Gemma Galanza and Celine Domingo as they share their Clark trading stories in Bubble Invasion. And former UFC Women's Bantamweight champion Miesha Tate tells us the story behind her big return to action after 5 years away from the octagon. Buckle up, sports fans. Let's get in the game. The PBA is back, and currently the Meralco Bolts and the Northport Batang Pier are battling it out in the third game of opening day. Earlier today, the Alaska Aces and the Rain or Shine Elasto Painters got their first wins of the 46th season. Michael De Gregorio led the way for Alaska with 20 points as the Aces outscored Blackwater Bossing 64-38 in the second half. Then the Rain or Shine Elasto Painters had a big third quarter and later on survived a nail-biter against the NLEX Road Warriors. Ray Nambatak led the way with 19 points and 8 rebounds. Now, as excited as we are for the PBA, which is ongoing right now, we are equally pumped for the Premier Volleyball League because we are one night away from the 2021 PVL Open Conference. Kaya nandito si Mele. Joining us tonight as they prepare for their opening game tomorrow, we have Coach Roger Gorayev. Coach, magandang gabi. Hi, Coach. Good evening. Good evening, man. Good evening po. It's good to talk to you again, Coach. Unang-una, bago tayo mag-usapang volleyball, gusto ko muna kamustahin. How's your health? How are you feeling? And how's the bubble experience? Okay na ako, no? About a month ago, nag-negative na yung aking sakit ko. Kaya hoping ako na siyang babalik. Malakas na katawan ko eh. Yung bubble naman namin, yung first phase namin, we went to Splendido in Laurel, Batangas. We stayed there for... Then we waited for the announcement of our president regarding the status sa Metro Manila. And then when they allowed na pwede nang mag-un tayo. So, nag-practice kami 10 days sa Manila prior to this, and then diretso na dito. Coach Roger, we're happy to see you well and back. And speaking of pagbabalik nga, bago nagbalik ang PVL, isa kayo sa mga pinakamatunog na team off-season because of your recruitment, ha? Coach Roger, medyo sinuwerte tayo sa recruitment. We got veteran setter Rhea Di Maculangan, Chinchin Basas, Isa Molde. So, Coach, dito sa mga bagong recruits nyo, it's looking like a revamped team na. Ano yung tingin nyo magiging edge nyo over the other teams dito sa upcoming PVL? Actually, ang pinakamalaki naming edge, yung aming age. Yung average age namin, batang-bata itong team na to, parang mga 23 years old lang ang average age. So, medyo active na active talaga ng mga batang ito. Other than that, nakikita ko, bagong team kami, parang 2 months pa lang kami with each other, nagkapaan muna. But right now, maganda na yung chemistry nila. Salamat naman because I really pushed for Rhea. Puti, sinuportahan ako ng naming company, Smart, ako ng PLDT, na makuha ko si Rhea because since these are very, very young players, kailangan ko yung katulad ni Rhea na veteran setter to control yung emotions ng mga bata, to control yung movement sa loob. And Rhea is a very, very patient player. Matagal ko na siyang naging player before, kaya alam ko yung alam ko yung kapabilidad niya.
Ay, napag-usapan na rin natin si Rhea. Mag-duel lang tayo saglit sa kanya. Napaka-importante para sa iyo ngayon. Ate Rhea na siya. Diyan sa team, sa team. Kumbaga siya na yung veterano mo. Nakatulong ba, Coach? Ay, well, actually, nabanggit mo na. Nakatulong sa'yo na you handled her 2013, 2015, if I'm not mistaken, national team. Nakasama mo na siya. Meron ka bang nakikita ibahan ngayon, though, sa laro, sa disposisyon ni Rhea na aside sa pagiging veterano na? Mas madiskarte ba? Super ate. Kaya sinicentralize ko yung communication namin kay Rhea. Ako communicate kay Rhea, si Rhea magko-communicate sa mga bata. Kasi ano siya parang makikinig ka talaga sa kanya. Yung mga bata nakikinig sa kanya. Si Rhea makikinig sa atin, tapos yung mga bata makikinig sa kanya. Because I needed that kind of chemistry. Kasi yung mga bata, hindi nila nakasabay si Rhea Kahit talaga si Rhea, nakapanood nila. Tapos ngayon, kakampinan nila, no? Parang, siyempre, the first time, ay, si Rhea din makulangan ito Kilala namin. Pa. Pero hindi namin teammate. Hindi katulad ng mga nakaraan, yung mga batch-batch, kilala nila si Rhea. Ito kasi, mag-a-adjust lahat sa isa't isa But one thing na naging maganda, yung mga bata, talagang walang ego, walang mayabang sa loob ng court, walang makasarili. So lahat kay Rhea ate, parang ganun. Anong gagawin? Ganito ako. Sunod lang sila ng sunod. Napakaganda. Parang may coach na, no? Parang dalawing coach mo, no? Pagkasama subok na yan talaga. Perfect middleman, very inspiring. Rhea Di Maculangan. Pero coach, yung veteran setter natin ngayon, Rhea Di Maculangan, will go up against your former setter, di ba? Yung si Pinabor sa inyong opening game. So, kamusta yung naging preparation ninyo para dito sa match-up na to? Actually, since 2 months pa lang kami nag-prepare because since the pandemic na kasi napakandaming bago parang 7 yata sila. Unang-una kong ginawa kasi, parang kinausap ko si Rhea, pag-aralan natin itong mga bata. Ano ba ang mga gusto nito, bola, ano ba ang ayaw nila, na bola, sino ang malakas sa ganito, sino ang malakas sa ganyan. Kasi, kumbaga sa diskarte, hindi ko na problema yung pagdidiskarte ni Rhea Ang pinoproblema ko, paano makakakonect si Rhea sa mga batang ito na ngayon, as of kanina, nag-practice kami, I'm very, very much satisfied. Problema lang namin, we are not that tall team, pero it's namin talagang ang ganda ng chemistry na nung team despite the fact na 2 months pa lang kami nag-prepare. Okay, Coach. Quickly, what are your expectations sa first game? Ang tagal nang walang volleyball, walang court time, walang bola training. Sabi mo nga, 2 buwan. Maikli yan para sa marami. Alam mo yan, Coach. So ano ang expectations mo dyan sa first game this weekend? Mapapalado pa talaga kami. Kasi mga Pinoy walang ensayo. Pero si Jaja, malaking bagay. Tuloy-tuloy yung experience niya sa Japan League niya, nadali niya dito, napakalaking bagay nun. But sabi ko nga, may mga game plan kami, ako na sinabi na sa kanila na dapat naming gawin. So, apakaganda rin ang expectation ko. We are small, but we are terrible. Wow! Exciting, Coach, Ang ganda, parang may catchphrase para matapos ang guesting nitong si Coach Roger. May iniwan. Maraming salamat, Coach. Stay healthy and good luck sa iyong first game and throughout the season. Thank you, Boom. Thank you, Mela. Thank you, Coach. You're welcome, Coach. Okay, after the break, let's have Mukbang with Creamline's Gemma Galanza and Celine Domingo as they spill the stories from their Clark training bubble. It's another bubble invasion when the game returns.
Welcome back to the game. I'm Mela Tunay. Before the PVL whistles for its first serve, Gemma Galanza and Celine Domingo of the defending Creamline Cool Smashers shared a special mukbang with us from their training bubble in Clark, Pampanga. What's the tea that these hot pink ragers spilled? Let's find out in this edition of Bubble Invasion. Hi mga kabags! This is Gemma Galanza and Celine Domingo from Creamline Cool Smashers, and welcome to Bubble Invasion! Yan, so today, gagawin natin is magmumukbang kami, di ba? Hindi ako masyadong halata, hindi diba? halata, di ba? So, ano bang gagawin natin? Magmumukbang naman tayo. Siyempre, mukbang with a twist. Ayan, di ba? So, perfect na magmukbang kasi kakatapos lang din na training. So, pwede mo kumain muna bago magkwentuhan kasi gutom talaga kami. Okay. So, Sadie. Would recommend. Go, Sadie. So, Ate Gemma, ano yung mga preparations na ginawa mo bago tayo pumasok here sa bubble training? Ako, ano ba, training sa, as in condition? Yeah, kahit ano, in general. Kasi, well, alam mo naman, di ba, simula pa lang ng pandemic, hindi tayo nag-stop mag-training. Yes. Diba? So, thank you sa Zoom. dahil sa Zoom, diba, nandun pa rin yung communication natin and nakakapag-training pa rin tayo. Kahit kay Coach Mark lang. Malaking bagay yun. Yeah. Talagang araw-araw ka nakakapag-training. Kahit weights lang. Yes. Ikaw, paano ka nag-prepare? Yung preparation talaga for me na ginawa ko bago pumasok tayo dito sa bubble training is matinding mindset talaga na. Perfect. Mindset talaga. Nakuha ko ba? Matinding mindset na ito na nga, magbo-bubble training tayo for a very long time. A month, 2 months, ganyan. So, kasi first time natin gawin ito eh, no? Oo, tas yung feeling na wala kang gagawin kundi mag-training. Kain, tulog. Yes. Diba? So, Kain. medyo Kain ulit? Oo. Nakakabaliw yung gano'n, diba? Ano yung mga bagay na hindi mo kayang iwan? I mean, bagay, hindi tao ha? Ay, ba ang pinag-uusapan natin eh, Chad? Parang may pumapasok sa'yo. Hindi. Siguro yung one thing na hindi ko kayang iwan sa bahay is yung laptop ko. Kasi May secret. hindi kasi, di ba sa bahay parang wala naman tayong ginagawa, training. So parang nasanay ako na lagi ako nanonood, nag-Netflix, series, anime, ganyan. So parang hindi ko kaya na matigil yung mga pag-binge watch ko. Dinala ko yung laptop ko. Ikaw ba, Ate Gemma? Ano ba? Hindi mo kayang iwan. Ay! Sorry, nagawa. Kain tayo! Let's go! Masarap na eh. So, ano ba? Hindi, ako naman, yun nga, laptop din. Kasi syempre, may mga business meeting, ganyan. Cellphone, hindi ko talaga kaya. Kasi nga, halos yun lang din yung pinagkukuhanan ko ng para ma-entertain ako dito sa bubble. Kasi yung social media, ganyan. Pero yung mga kailangan... Sa akin ba, hindi ko na-effort? Hindi. Pero yung mga kanyari kailangan talaga, like, kailangan sa katawan ko, like, supplements, ayan. So, hindi ko talaga siya pwedeng maiwan. Kasi, twice a day, training with Coach Tai. Hindi ko kaya yung parang walang mag-support sa health ko. Yes. Totoo naman yan. Difference ng bubble training ngayon sa normal training natin sa labas. Sa training naman, wala naman nagbago, ganun pa rin naman, mahirap pa rin naman. Ay, dalawa pa. So, mas mahirap pa wait, what do you mean dalawa? Minsan nga, tatlo pa eh. Oo, diba? So, Coach time. Sa training, wala tayong masasabi. Actually, yun lang din yung naisip ko eh, yung twice a day. Kasi
yun nga, sabi mo, yung hirap, same lang. Mas nadadagdagan lang kasi. Pero ang maganda, dito sa Bubble, magkakasama tayo lahat. Yun yung maganda. Anyway, mas naging close tayo, mas nadami tayo ng buong memories, diba? So, feeling ko din, after nito, malulungkot ako. Ay, sure. Parang ako din. Kind of Ano yung pinaka-memorable na moment natin ngayong Bubble for you? every Saturday. Ay, di ba? Di kasi, syempre, Saturday night, routine training kinabukasan. So, yun yung bonding nga. Ayun yung sasabi kong bonding. And, hindi lang siya basta bonding, talagang, alam mo yun, talagang hindi mo makakalimutan na bonding natin. And, yung feeling na tatawa ka lang lagi. Tapos, magkakapikunan, tatawa, pikunan, yung ganun. Parang, ang sarap lang sa feeling na may ganun tayo na walang KJ. Ayun. Walang KJ. Actually, yun nga talaga yung maganda sa team natin. Walang KJ. Walang KJ, oo. Kasi yung mga age natin. Ay. At saka, di ba, sa normal training kasi after natin mag-training, uwi na tayo agad. Oo, wala talagang parang kanya-kanya tayo. Yes. Dito. Diba? Dito talaga, mas nabuo talaga. So, yung inuuwian natin. So, wala kayong magagawa. Wala kang magagawa tayo magkikita-kita sa araw-araw. Nakaloka naman yung past incarnation. Dahil nga PGL na, so malapit na. Ano bang, saan ka excited? Anong ina-expect mo ngayong season sa atin, sa lahat ng mga kalaban natin? Sobrang excited ako kasi sobrang ang dami nating kalaban. Sobrang daming teams na 13? in one league na lang tayo talaga lahat. So, sobrang nakaka-proud yun for the Philippine volleyball. No? Sama-sama na tayo. Yeah, so parang sabi nga nila, magkakaalaman na talaga. And, syempre sa atin, mapapakita talaga natin yung campaign natin yung 3 months na thrice a day. So, that's very exciting din. Ako ba? Ay, kagad na akong mapagod. Kasi mali mo, 1 month, hindi ka. Tapos, 13 yung kalaban natin. So, good luck sa amin lahat. Siguro, talaga, condition talaga. Yung skills kasi hindi na mawawala yan. Pero sa condition talaga tayo magkakatalo-talo. Kasi yun yung may magandang gising. Yes, may ganon. May ganon. So, wala akong na-expect na ganito matatalo namin, mapapanalo namin. Pero, kailangan preparation talaga. Kasi kaming win. Kailangan namin mag-control ang kaan. Ikaw, ano masasabi mo sa mga bago naman, Seth? Sumagot ka naman ba? Puro ako. So, okay ka naman? For Okay me, okay naman. Bakit parang ako nag-evaluate? Hindi nag-iiba yung tanong, mamaya iba lang yung tanong natin. Okay, Ate Gemma, happy ka ba sa... Ako? Oo naman. In general. Happy tayo. Walang bad vibes. Good vibes tayo. Actually. Ang happy! Thank you so much, guys, for joining us. This has been Bubble Invasion here on The Game. Bye! Kakain na kami ulit. Let's go! Alam mo, Mela, so sobrang intense, alam mo to, intense yung mga practices nila, ng mga teams. Ito yung mga light moments nila, ito yung mga pampadistress nila. Pero ang tanong ko, pag napapanood mo ba yung mga ganyan, natatawa ka na? Namimiss mo ba? Namimiss mo ba yung mga team bonding, yung eating with the team, and doing silly stuff with your teammates? Sabi ko sa'yo, bumabili tanong baka maiyak ako sa The Game. Pero, like, seriously speaking, sobra ako namimiss kasi isa ako sa mga tao na
pasimuno ng mga team bondings. Like, ako yung lagi nag-organize. Like, in the volleyball community, call me Tita Mels kasi mahilig ako mag-organize ng mga kung ano-ano. So, yung mga simpleng bonding, alam niya ng mga dati ko naging teammates, gustong-gusto talagang nagsasama-sama lahat. Kaya naiiyak ka dun sa segment na yan. Naiiyak ako. At nagutom ako. Okay. Tita Mel, anong game ang inaabangan mo or player movements? Anong mga, dahil maraming naglipatan ng mga team dito sa PVL? Well, siguro unahin na natin, Creamline Santa Lucia, one of the main games tomorrow. Kaabang-abang talaga yan kasi dalawa yan sa mga malalakas na teams from the, PVL and PSL before, pero ngayon maghaharap na sila. So, isa sa mga inaabangan ko ng maraming volleyball fans ay yung mga maririkindle na match-ups, diba? Kahit mga player-to-player match-ups. Honestly, alam natin yan, Mika Reyes, Alyssa Valdez, I'm sure everyone's waiting for that match-up. And then, syempre, yung mga nabanggit mga na player movements, nakita natin sa VTR yung mga bagong players ng Creamline, meron din mga bagong recruits Santa Lucia, the legend, Aiza Maizo, Pontillas is now with them. So, I wanna see kung paano sila nag-gel sa mga teams nila kasi halo-halo na nga ngayon. So, yun. Sayan yan. And third game yan nun sa triple header tomorrow, Saturday. And remember, you can catch the best of Philippine volleyball together, stronger and greater in the 2021 Premier Volleyball League Open Conference live on One Sports and One Sports Plus with streaming on Signal Play beginning tomorrow. Tomorrow na, July 17. Okay, when we return, we go inside the game of former UFC Women's Bantamweight champ Miesha Tate as she prepares for her epic comeback to the octagon 5 years in the making. Stay tuned. You're watching The Game. Welcome back to The Game. 5 years ago, former UFC Women's Bantamweight champion Miesha Tate stepped away from the octagon with an 18-7 record and a legacy as one of the biggest stars in women's MMA. Now, this weekend, she returns to action inside the cage to start her journey back to the belt at UFC Fight Night. Our correspondent Carlo Pamintuan caught up with a former champ to talk about her surprise comeback in this latest edition of Inside the Game. We are now with one of the most popular female MMA fighters in history. Joining us here inside the game is former UFC Bantamweight champion, Miesha Tate. Miesha, thank you so much for joining us. Yeah, thank you for having me. I appreciate being here. Feels good to say it's fight week again. Miesha, you first announced your retirement back in 2016 when many people thought that you still had a lot to give. We know you were very busy with your career and with your family, but at what point did you start getting the itch to compete again? Well, I think it was in large part due to the pandemic, right? When we're forced to slow down, right? Or at least for me, I had a chance to reevaluate what was the most important in my life. And for me, that's family, it's time, and it's dreams and goals. And when I started to think about everything, I was living in Singapore at the time, and I thought, I need to be closer to family because we're in a pandemic world, right? You start valuing life and everything that's going on. And what else do I want to do? And I thought, I miss MMA. I miss fighting. Not just, the sport, because obviously in the pandemic, right, we couldn't even watch live sports, but I actually missed competing, and I knew that I wanted to compete again. And at that point, I made the decision that we were going to move back home, and we made the decision as a family that Mama was going to fight again.
You earlier announced that you signed a 6-fight contract, and we know that you'd only come back if you could compete at a very high level, at the highest levels possible. So have you foreseen how much time you'll be devoting to MMA in the upcoming years? You know, I've given that some thought. I think right now I'm on a 2-year plan. I want to see what I can do inside 2 years, but I want to be a champion again. You know, I'm not just coming back for 1 fight or 2 fights. I really want to give this my all. So, you're right. I didn't take this comeback lighthearted. I trained so hard for this camp. And not just harder, but a lot smarter. I really invested in myself, and I really built a strong team around myself, because for the first time in my career, I'm in charge of everything. I don't have somebody else telling me what I need to do, how I need to do it, who I should work with, what corners I should cut, what money I should or should not spend, you know? So I'm really happy with the way that this camp has unfolded, with me being the CEO of my life and my decisions, you know, and having my family's full support behind the things that I feel like are the very best for me, because I work hard and I don't, you know, I have drive and I have determination. So I don't want to cut corners. I want to make the best decisions, but I want to make the smartest decisions. And I really feel like that this camp will be a prime example of what that will amount to. Misha, you're competing against Marion Renault in what would be her retirement match. What can you say about the career she's had and what she still brings to the table at, you know, this stage of her career? She's a solid fighter, and she's a black belt in Brazilian Jiu-Jitsu. She's solid on the feet. She can really do everything. So there's not a lot of holes in her game. And I think her biggest strength, though, is that she just stays in fights. You know, she doesn't take a lot of risk. Maybe that's one thing that I think, you know, could have paid a little bit more dividends, because she's been so close to being a contender a number of times, and she'll lose a split decision. So it's like, she's right there with the very best, but she's just lost a few of those decisions because she didn't like go and get it. And I'm somebody who will go and get it, and I'll take risks. And sometimes, you know, you get finished, you get armbarred, or you get knocked out or whatever, but I come to win and take home a big victory, you know? So that's what I think I'm bringing to the table here, is that I really want this more. I have a future in this sport, and I feel like this win over Marion Renault sets everything up for that. So, you know, it's a must-win situation for me. And as always, any interview with any female bantamweight or featherweight will have to go through Amanda Nunes. Is a rematch with the champion, with the champ, the top goal in your list right now? I would love a rematch with Amanda. When I think of winning the title, I think of fighting Amanda. So that's just what I envision. I'm not sure if she'll still be the champion. Obviously, she's fighting my friend Juliana, and I want Juliana to win and do great. But I mean, Amanda's been there since I left. So, you know, just hard to think of anybody else being the champion. But that's what I envision. That's my vision. Misha, first of all, welcome back. We'd love to watch you again, and all the best in your fight this coming weekend. Thank you so much. Before we go, just a reminder, the PVL begins tomorrow. You can watch the games live on One Sports and on One Sports Plus with streaming on Signal Play. Thank you for joining us. I'm Mela Tunay. And sitting in for Paulo Del Rosario, my name is Boom Gonzalez, and this has been The Game.
May sumugod na healthcare worker sa DOH. Gigil na raw sila dahil wala pang ipinangakong benefits mula sa Bayanihan 2. Nako po! Bulok daw ang sistema, kaya heto ang napagdiskitahan nila. Ramdam talaga ang galit ni ma'am. Kaso, nalalaban yung kamatis. Tumatalbog pa nga. Baka kulang sa puwersa. Kayo naman, sir. Nako, ayaw talaga. Parang may shield. Pero kahit hindi tinatabla ng kamatis, dapat pa rin daw mag-explain ng DOH. Sarap po ba kasi ang hinahanap nilang benefits? Humarurot na headlines hatid sa inyo ng nag-iisang Pops J. Tarok. Naitala ng DOH ang 11 local cases ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19 sa bansa. Pero paglilinaw nila, wala pa namang matinding hawaan. Aprobado na ni Pangulong Duterte ang pagbubukas ng bagong school year sa September 13. Pero ang face-to-face classes, bawal pa rin. Binabantayan ng Pag-asa ang bagyong Fabian sa silangan ng Northern Luzon. Ano-anong lugar naman kaya sa bansa ang uulanin? At kilalanin ng lalaking isinilang at lumaki sa kulungan na hinaangaan ng netizens. Paano ba naman kasi? Isa na siya ngayong guro at kumukuha pa ng master's degree. Mga Pops, ilang rehiyon sa bansa ang nakapagtala ng local cases ng Delta variant. Ito po yung mas nakahawang variant ng COVID-19. Pero paglilinaw ng Department of Health, wala pang local transmission o matinding hawaan ng Delta variant sa ating bansa. Magbabalita si Jen Calimon. Mayroon ng local cases ng mas nakahahawang Delta variant sa bansa. Sa tala ng Department of Health, 6 sa 11 kaso ay galing sa Northern Mindanao, 2 naman sa NCR at Western Visayas, habang isa ay mula sa Central Luzon. 5 naman ang returning overseas Filipinos, kaya aabot sa 16 ang bagong kaso ng Delta variant. Ayon sa DOH, 2 sa ROF ay may travel history sa UAE at Qatar, isa sa UK, habang under verification ang 2 pa. Bukod sa isang nasawi sa NCR, ay magaling na ang 15 nagpositibo. Inaalam pa kung saan nakuha ng local cases ang virus. Pero nilinaw ng DOH na wala pang local o community transmission ng Delta variant. Local transmission, may ebidensya tayo ng isang local case na may Delta variant ay nakahawa na sa isa pang local case. At dahil doon, yung ikalawang yon, meron na rin Delta variant. Pag naman community transmission, yung local transmission na yun, kumalat na siya. Marami or a large proportion or number of cases already have this variant. And at the same time, hindi na natin sila malink saan ba na sila nakakuha ng infection o di kaya sino pa kaya yung nakahawaan nila. Ang mga apektadong LGU, inatasan ng magsagawa ng malawakang contact tracing. The first thing that was directed of us was to do contact tracing, and in this case, back tracing up to the 3rd generation close contacts. Dahil may local cases na, ia-activate na ang Doors 3 at 4 ng pamahalaan. Sa ilalim nito, paiigtingin ang PDITR strategy o prevention, detection, isolation, treatment at reintegration. At posible ang community quarantine at lockdowns. Kaya humingi ng pangunawa ang DOH sa paghihigpit sa mga dumarating sa bansa. Sa ngayon ay kalat na sa halos 100 bansa ang Delta variant na unang naitala at nagdulot ng surge sa India. Sinasabing 40 to 60% itong mas nakakahawa kumpara sa ibang variant. Kumpiyansa naman ang pamahalaan na kaya itong malabanan sa pamamagitan ng pagbabakuna. So all vaccines seem to remain robust against severe disease. Vaccinate the most vulnerable so that they survive. Plano namang i-reallocate ang supply ng bakuna sa mga apektadong lugar ng Delta variant. Magiging prioridad din ng senior citizens at iba pang vulnerable sector. Yung darating na Johnson & Johnson, ibibigay natin yan sa mga tinatawag na area of interest dito sa Region 10.
dito sa Metro Manila at saka dun sa Region 6. Para sa 1PH, Jen Calimon, News 5. Nagbabayanihan na ang mga Pinoy sa Indonesia sa gitna ng nararanasang COVID-19 surge doon. Humihingi na rin sila ng tulong sa gobyerno na i-repatriate sila sa kabila ng umiiral na travel ban. Magbabalita si Jen Calimon. Pumapalo na sa higit 50,000 kaso ng COVID-19 ang naitatala sa Indonesia kada araw. Kaya hindi na raw maitatanggi na sila ang bagong epicenter ng COVID-19 outbreak sa Asia. Overwhelmed na ang mga ospital sa Indonesia. Nagkakaubusan na rin ang supply ng oxygen. Sa ngayon, higit 700 kaso na ng Delta variant ang nakukumpirma sa Indonesia. Pero bukod sa variant na ito, mitsa rin daw ng surge ang hindi pagsunod ng publiko sa health protocols. So really, we really have to follow strict safety health protocols para hindi tayo maapektuhan nitong Delta variant na ito. Apektado tuloy pati ang nasa 8,000 Pilipino sa Indonesia. Nakaramihan ay mga teacher, engineer at accountant. Sa tala ng Philippine Embassy, nasa 5 Pinoy na ang nasawi sa Indonesia dahil sa COVID-19. Pilit namang nagtutulungan ang mga Pinoy doon sa gitna ng krisis. We established what we call a Filipino Viber group. No? And because of this, there is what we call the Bayanihan Tulungan. No? Hindi naman daw pinababayaan ng Indonesian government ang mga Pinoy doon. Sa katunayan, kasama sila sa vaccination program ng bansa. Kung may nagpapahirap man sa kalooban ng mga Pilipino doon, ito ang nararanasan nilang hirap sa pag-uwi sa Pilipinas, lalo ngayong may travel ban na sa Indonesia. Nangangamba tuloy ang mga OFW na baka pagmultahin sila sa pag-overstay. Umaapela tuloy ang ilan ng repatriation mula sa Philippine government. I believe that yung pinaka-importante is yung repatriation back to the Philippines, isa po yan. Or sometimes also to ease no, yung flights from Indonesia to Manila para naman po makauwi yung ating mga kababayan. Siniguro naman ang Philippine Embassy to Indonesia. Natutulungan nila ang mga Pinoy doon na ma-extend ang kanilang employment visa. Para sa 1PH, Jen Calimon, News 5. Mga Pops, nananatiling mataas ang COVID-19 cases sa Pilipinas, palagi pong mag-ingat at sumunod sa health protocols. Sa datos ng DOH, higit 5,000 cases ang nadagdag ngayong araw. Nasa 48,000 naman ang mga aktibong kaso. May naitala ring higit 2,000 recoveries, pero higit 100 ang mga nasawi dahil sa virus. Isinailalim na ng Interagency Task Force sa mas mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ ang 4 na lugar sa bansa hanggang sa katapusan ng Hulyo. Kabilang dito ang Iloilo Province, Iloilo City at Cagayan de Oro. Kasama rin dito ang Ginoog City sa Misamis Oriental. Habang pinalawig naman ang GCQ with heightened restrictions sa probinsya ng Antique at hinigpitan ng quarantine sa Misamis Oriental na dating modified GCQ na. Ginawa ang reclassification base na rin sa rekomendasyon ng DOH. Diyan lamang kayo mga Paps. Marami pang siksik na balita sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Mga Paps, patay ang isang nurse matapos matrap sa nasunog na apartment sa Ermita, Maynila. Posible raw na hindi nakalabas ang biktima dahil sa labis na kalasingan. Magbabalita si Justin Punsalang. Nabulabog ang mga residente ng Arquiza Street sa Ermita, Maynila matapos sumiklab ang sunog sa isang apartment kaninang madaling araw. Nahirapan ng mga bombero na pasukin ang nasusunog na bahay, kaya kinailangan pa nilang dumaan sa bubong para maapula ang apoy. Umabot din ng 2 oras bago ideklarang fire out. Dito na nadiskubre ng mga bombero ang bangkay ng isang lalaking natrap sa apartment. Nakilala ang biktima na si Jose Noni Gregorio na isa raw nurse.
Natagpuan ang natustang bangkay ni Gregorio sa loob ng banyo. Sa kwarto rin daw niya mismo nagsimula ang sunog. Nakadapan. Hindi na gumagalaw. Hindi ko alam kasi may usok, may apoy. Kwento ng kanyang mga kapitbahay, umuwi ng lasing ang biktima. Bagay na nakapagtataka dahil hindi raw ito umiinom. Lasing na lasing daw, sabi nila. Nang dumating, nung gumapang siya paakyat, hawak siya ng dingding, umakyat. Agad naman tinawagan at dinala sa lugar ang nanay ni Gregorio na tindera sa Divisoria para asistihan ng punerarya. 16 na pamilya ang apektado ng sunog na manunuluyan muna sa barangay. Aabot sa 60,000 piso ang iniwang pinsala ng sunog na hanggang sa ngayon ay inaalam pa ang naging sanhi. Para sa 1PH, Justine Punsalang, News 5. Isang bagyo ang nasa loob ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Malayo pa sa lupa ang Tropical Depression Fabian. Mabagal itong kumikilos pahilaga. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahang mag-landfall sa bansa ang bagyo, pero posibleng mahatak at palakasin ito ang southwest monsoon o habagat. Yan ang nagdadala ngayon ng kalat-kalat na pag-ulan sa southern Luzon. Damay rin ng Metro Manila, Mimaropa, Zambales, Bataan, Western Visayas at Mindanao. Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang muling pagbubukas ng klase sa September 13, 2021. Ilalabas ng DepEd ang school calendar sa mga susunod na araw. Pero paglilinaw ng ahensya, pwede nang magsimula ang academic year sa mga private at non-DepEd public schools. Pero bawal pa rin daw ang face-to-face classes. Kailangan din daw nilang magpasa ng mga dokumento para patunayan na handa na sila sa pagbubukas ng school year. Natuloy ang PDP laban meeting sa Pampanga sa kabila ng pagtutol ng Pangulo ng partido na si Senador Manny Pacquiao. Binuksan na rin ang nominasyon para sa gagawing eleksyon ng mga bagong opisyal bukas. Magbabalita si Jenny Dongon. Nagsimula na ang 2 araw na National Council meeting ng PDP laban sa Clark, Pampanga. Pinangunahan ito ni Party Vice Chairman, Energy Secretary Alfonso Cusi. Yan ay sa kabila ng pagtutol ng kampo ni PDP laban President Senator Manny Pacquiao at Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel. Unauthorized anya ang pulong. Pero 139 sa 150 na miyembro ng National Council ang dumalo ng pisikal at via Zoom, sapat para magkaroon ng quorum. Dito iginiit ni Cusi na interest lang ng PDP laban ang kanilang isinusulong. No secret agenda, no secret candidate. There are no factions in PDP laban. We all belong to one, united and cohesive PDP laban. Matatandaang sinibak ni Pacquiao si Cusi, Acting Secretary General Melvin Matibag at Membership Committee Head Azra Naik dahil sa umano'y paglabag sa konstitusyon ng partido. Pero sa meeting kanina ay na-adapt ang resolusyon na nagbabasura sa pagtanggal kina Cusi. To put an end, Mr. Chair, to such, I move to declare that illegal resolution and ultra-virus action of some members of PDP Laban, expelling Secretary Cusi, Attorney Melvin Matibag, and Undersecretary Astrabel Naik, that they are considered to be void. Giit pa ni Matibag, may legal silang basihan para isulo ang National Assembly. Lalo na at may basbas-anla ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na chairman ng partido. And it's very clear in the Constitution of PDP Laban na lahat po nung ginawa namin ay naayon dito. Ang pwede po magpatawag ng National Council meeting ay ang National Chairman who is President Duterte. Bukas ay inaasang dadalo rin sa pulong ang Pangulo. Paglilinaw pa ni Matibag, wala silang tatanggaling miyembro. Inibitahan pa nga raw nila sina Pacquiao at Pimentel pero hindi sila pinansin. Sa kabila nito, susubukan daw nilang plansyahin ang gusot sa partido. We have a process. We will follow the due process po rito. Dadaan po sa proseso, if there are enough grounds and reason to expel a party member, sundin po namin. Nagsimula naman ngayong araw ang nominasyon para sa mga napipisa na maging bagong opisyal ng PDP Laban. Bukas naman gagawin ang eleksyon. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.
Napako ang pangako ng isang sundalo sa menor de edad noon na nobya. Nabuntis kasi niya ito at pinaasang pakakasalan. Pero nang dumating na sa tamang edad ang babae, may iba na raw mahal ang sundalong nobyo. Narito ang report. Lumapit kay Idol Rafi ang 19 anyos na si Angie Duque. Nabuntis at pinangakuan daw siyang pakasalan ng boyfriend na sundalo noong 16 anyos pa lang siya. Pero ang pangakong ito, napako! Sa halos twice a month na po sir na nagkikita kami, then may nangyayari na din po sir. Alam niya ba na ikaw ay 16 years old? Yes po sir, alam niya po sir. Nagkapirmahan pa raw sila sa barangay para hindi na ituloy ng kanyang magulang ang kasong child abuse laban kay Private First Class Ronald Navarro. Sagot naman ang tatay ni Ronald. Sinabi niyo kay Angie na pag i-register niyo yung bata, ipapapilido niyo sa amin. Hindi niya pinapilido? Hindi po sir kasi wala po yung si Roland po kasi kailangan niya po ng perma sir. Dahil sa hindi pagsunod sa kasunduan, posibleng marap sa kasong sexual exploitation at child abuse ang sundalo. Pwede na ulit iangat yung kaso, no? Kasi tandaan natin na yung kasunduan na yan, may obligasyon po parehas ng parties kung saan kailangan pagtama ng 18 may kasalan na magaganap. Since wala po kasalan na naganap, kasuhan na po ngayon. Pwede rin siyang masibak sa serbisyo. If proven guilty, pwede siyang ma-discharge from the service administrative. Sinubukan muling mga tuwira ng tatay ni Ronald. Pinapos kami noon ng lola mo. Anong sabi mo na hindi nagpakita si Roland? Pumunta na naman nagpakita noon ka na. Nagpakita po siya pero nung nanganak lang po ako, ang gusto ko sana ng parents ko, nung buntis pa lang, ipakita niya ng pagiging ama niya. Sinong hindi po magagalit doon? Nagkasundo rin na ipa-DNA test ang bata para makumpirmang anak nga ito ni Ronald. Okay ba sa'yo na ipa-DNA test natin yung bata? Para maging sir, patas sa lahat? Opo sir, opo. Dapat po sir nung hinahamon pa nila ako nun pa lang sir, pero ba't sila umuurong? Ako na po mag-sponsor kasi sinasabi niya hindi akin yung bata. So panindigan niya yun. No? Kung talagang hindi sa kanya, sa tingin niya, then sumalang siya sa DNA testing. Opo sir. Okay? Walang bibitiw mga paps, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Mga paps, kapag sinabing buhay sa city jail, may isip agad ng karamihan na nakakatakot. Pero ang isang guro sa Angeles City, Pampanga, literal na laking kulungan mula pagkapanganak hanggang sa makagraduate sa kolehiyo. Ang nagsilbi rin na pamilya niya, mga jail warden at mga preso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Teresa Ormatam. Halos 26 years nakatira sa kulungan si Pau Pili. At ngayon sa edad na 27, wala raw siyang pagsisisi. Mas nakikita nga niya ang paglaki niya kasama ang mga preso bilang malaking biyaya sa kanyang buhay. Nakulong sa kasong estafa ang nanay at lola ni Pau Pili sa Angeles City Jail noong pinagbubuntis pa lang siya ng kanyang ina. Doon siya pinanganak at lumaki. Normal life, no? Pag may school, doon ako umuwi after school. Parang naging normal lang sa akin. Pumayag ang warden na tumira siya sa selda ng kanyang nanay at lola. Tinuring siyang anak ng mga inmate at jail personnel na sila mismo ang nagtustos sa kanyang pag-aaral at mga pangangailangan. Isipin mo doon, pag birthday ko, paghahanda nila ako. Kung ano yung pangangailangan ng isang bata hanggang makapag-graduate ako ng day, parang binibigay nila sa akin. Nahinto ang kanyang kasiyahan sa jail nang biglang nilipat ang kanyang nanay at lola sa Correctional Institution for Women. No, hindi ko alam kailan kami magkikita ulit. No, napakabigat. Second, ang iniisip ko pa noon is saan kaya ako mag-i-stay. Hindi siya pinabayaan ng mga jail personnel. Pinatira siya sa isang kwarto sa office at pinagtapos ng kolehiyo.
Ginusto niya maging abogado o BJMP officer, pero natanto niya na baka makalaban niya lang ang mga inmate na mismong nagpalaki sa kanya. I need to choose a course na kung saan pwede kong ma-share yung kwento ko sa loob, yung pwede kong ipagmalaki yung mga inmate, at that is education. Graduate siya ng kursong education sa Holy Angel University, kung saan doon na rin siyang nagtuturo ngayon. At sa unang taon ng kanyang pagtatrabaho, naisipan na niyang maghanap ng ibang titirhan. Nabigla lahat sa jail, no, yung tinitirahan ko. Kasi bakit ka aalis, sabi ng mga ibang inmate? Kasi mamimiss nila yung Pao na kalat-kalat sa loob. Mamimiss nila si Pao na pinag-aaral nila. At ako, napakalaki din ng adjustment ko when I go outside. Namimiss ko yung ingay ng kulungan, yung dami ng tao. Namimiss ko yun. Di nagtagal pagkalabas ni Pao sa kulungan, nakalaya na rin ang kanyang lola at nanay noong 2019 at kompleto na silang nagsasama muli. Sa pagbabahagi ng kanyang kwento, gusto niyang maiba ang tingin ng mga tao sa mga detainee. Ang tatay nga niya na hindi nagpakita habang siya'y lumalaki, hindi na niya kinailangan hanapin. Yung pagiging tatay niya, no, hindi ko masyadong hinanap kasi may mga tatay doon, may mga tatay ako nakilala doon. Teresa Ormatampo, hatid ang muka ng balita. Sa sports balita, umarangkada na ang mga laro sa unang araw ng Season 46 ng PBA. Nasungkit agad ng Alaska